kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga iskriba at mga Pariseo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tignan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip. Kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki, tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Tinignan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga iskriba at mga Pariseo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa Ebanghelyo po natin, may kita muli natin ang kwento ng mga Pariseo at iskriba laban kay Jesus. At ang madalas nilang pinagtatalunan na si Jesus daw ay nagpapagaling sa araw ng pamamahinga at para sa kanila bawal yon. Pero doon sila masyado nakatingin sa bawal, sa hindi pwede. Masyado silang rigid sa kanilang pagsunod. Na pag may taong hindi sumunod sa gusto nila o sa naaayon sa kanila, nagagalit sila sa taong yon. At ganoon ang nararamdaman nila kay Jesus. Kaya nga nung nagpagaling si Jesus sa Ebanghelyo, ano naging emosyon nila at reaksyon? Nagngingit-ngit sa galit. Bakit? Kasi para sa kanila, si Jesus hindi sumusunod sa araw ng pamamahinga. Naging rigid sila. Pero sa kabila din noon, meron din silang hindi napansin. Mas nakatingin sila sa negatibo at pangit, tila'y naghahanap ng mali. Minsan may tawag po tayo dito, yung we are disqualifying the positive. Dinidisqualify natin yung magagandang nangyayari o maganda sanang nangyari sa mata natin, pero ang pinapansin natin, yung pangit, mali, at yung kapuna-puna. Ang pinansin nila, si Jesus nagpagaling sa araw ng pamamahinga. Hindi nila napansin, may pinagaling si Jesus. Hindi yun ang pinansin nila, na may pinagaling si Jesus, na taong tuyot ang kamay, na sana nagdiwang sana sila. Na sana nakakita sila ng gawa ng Diyos sa kanilang mata. Na sana napansin nila, ang Diyos ang gumagalaw sa pamamagitan ng pagpapagaling ng isang tao. Pero hindi yun ang pinansin nila. Anong mas pinansin nila? Si Jesus nagpagaling sa araw ng pamamahinga.
Minsan tayo din bilang mga Kristiyano ay pwede ding mahulog na ang mas pinapansin natin yung pangit at hindi natin at naisasantabi natin yung magagandang nangyayari. Ang mas binibigyan pansin natin yung kapuna-puna. Hindi natin natitignan o napapansin ang mga paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Maganda rin po sa atin bilang Kristiyano na tignan pareho. Oo, kailangan din nating makita ano yung mga kailangan baguhin. Oo, kailangan din nating makita yung kahinaan. Para sa ganun ang kahinaan ay pwedeng baguhin. Pero wag naman sana puro kahinaan lang ang makita natin. Kailangan balanse, makita din natin ang paggalaw at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Tignan din ang mga magaganda at mabubuting bagay na nangyayari sa paligid natin. Hindi yung sa toxic positivity, laging kailangan good vibes, kailangan good lagi. Titignan natin pareho. Babalansihin natin. At tayo bilang Kristiyano, wag lang natin tignan yung pangit. Tulad ng mga ginagawa ng eskribay, tila'y naghahanap ng mali na hindi nila napansin ang paggalaw ng Diyos sa harapan nila. Hindi nila napansin at tinignan yung milagrong nangyari sa mata nila. Ang tinignan nila yung pwedeng kapunahan. Maganda rin po sana sa atin bilang Kristiyano na palawigin natin ang ating pag-unawa. Palawigin natin ang pananaw natin sa paligid natin nang makita natin ang paggalaw ng Diyos sa ating buhay. Kung ganun po ang ating gagawin, ang puso natin hindi napupuno ng galit at puot, kundi napupuno ng pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos araw-araw. Amen.